إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam warahmatullahi. Unang-una, pasalamatan natin ang mahal natin Panginoon, si Allah, dahil binigyan tayo ng pagkakataon na matipon-tipon tayo dito upang sa ganon ay mapag-usapan natin kahit maiksing oras itong about sa Islam. At saka magandang umaga, magandang hapon po sa inyo lahat. Pangalawa, isa sa isip natin, isa buhay natin na lahat tayo, lalo na tayo mga Muslim dito sa mundo ay may hangarin tayo. Tulad ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nung nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay may hangarin siya sa atin. Ano yung hadap o di kaya hangarin para likhain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Makikita natin yan sa kasabihan niya, ang sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha ko yung mga tao o yung kasangtauhan at saka yung mga jinn upang sa ganun ay ako lang ang kanilang sambahin. Yun ang hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Paano natin mabigay yung lahat ng simba natin sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din itong napanahunan natin na buwan ng Ramadan. May hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na dapat yun ang input natin dito sa Ramadan. Alam natin na itong puwasa na ito, Ramadan, yung pagpapasting ay may hangarin din ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ano ang hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagpapasting natin, pagkayunan natin dito? Itong sinasabing takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin noon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginautos yung pagpapasting tulad ng pag-utos sa mga unang mga tao para lang makuha itong sinasabing takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa Ramadan na ito. Tayo naman dito sa mundo, nung nabigyan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng utak, pag-iisip, lahat tayo may pangarap dito sa mundo. Iba sa atin, nagtrabaho siya para makaipon ng pera. Yung iba sa atin, makaipon ng pera at saka makapangasawa ng magandang babae. At saka iba pala, lahat tayo may gala, may pangarap sa buhay. Ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nilikha tayo dito, may pangarap ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang pangarap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ulitin ko, yung
paano natin masamba o may bigay ang lahat ng simba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kasabihan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko ang mga kasangtauhan at saka mga jin para lang mabigay ang lahat ng simba nila sa akin. Yung tinatawag na simba, tulad ng naituro sa inyo ng mga ustad nyo dito, malapad na usapan yan. Dahil maari yung lahat ng bagay ay masasabi natin simba, depende doon sa intention natin sa paggawa ng gawain na yun. Halimbawa, dito ka sa opisina, nag-opisina ka para makatulong ka sa tao. O dito ka sa kahit anong gawin mo, ang pangarap mo doon ay serbisyo sa tao. Simba din, ibada din yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang pangarap, yun ang mission o vision ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya ano naman yung mga paraan para makuha natin yung ibada na yun? Ano yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga paraan, mga ways para makamit natin o makuha natin yung sinasabing ibada dahil doon nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, para matanggap sa atin yung ibada natin, andyan yung 5 haligi ng Islam. Unang-una, pagtanggap sa Islam. Pagtanggap sa walang sinong sambahin, dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang paraan para makamit mo yung pangarap sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nilikha kayo. Unang-una, pagtanggap na walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka pagtanggap sa kanyang sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at saka sugo sa atin para may paliwanag itong sinasabing Islam. Ito yung unang paraan kung para makuha natin, makamit natin yung pangarap, kaya nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nung natanggap na natin yung pagsyahada, walang Allah na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at saka propeta para sa atin, ay ang pangalawa itong tinatawag na iqamus salat. Iqamus salat, pagdadasal. Ito ang kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Ito yung pangalawang paraan para makamit natin yung simba, yung ibada na kaya nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagdadasal. Paano natin itaguyod o gawin? Paano namin implementa yung sambahin sa ating mga sarili? Kaya, kung natanggap mo na ba sa iyong puso at sa iyong isip na walang Allah na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay obligatory na sa iyo na makapagdasal ka. O, alhamdulillah, lahat pa tayo ay nakapagdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsambayan na ba tayo ng 5 times a day?